Ilang mga bagong mambabatas ang itinalagang chairperson ng mga komite ngayong 20th Congress. Kung sino-sino naman sila ating alapin sa report ni Kate Renya. Kamakailan lang ay nakapaghalal na ang Kamara ng mga bagong opisyal, gayon din ang pagtalaga ng chairperson para sa iba't ibang komite. Isang hakbang ito para mapabuti ang pamamahala at operasyon ng mababang kapulungan ngayong 20th Congress. Isa sa mga bagong inihalal, si Cebu City Representative Eduardo Rama bilang Deputy Majority Leader. Nahalal naman bilang House Assistant Majority Leaders, sina Bataan Representative Antonino Roman III, Taguig Pateros Representative Ricardo Cruz Jr., Binyan City Representative Walfredo de Maguila. Sila ang magiging katuwang ni House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos. Una na dito ang constitutional amendments na pangungunahan ni Representative Rufus Rodriguez, si Representative Wilfrido Mark Envergas sa Agriculture, Representative Romulo para sa Basic Education and Culture at si Representative Madrona naman sa Tourism. Kasama ring itinalaga sina Representative Jervil Luistro para sa Justice, si Representative Devenisha sa Interparliamentary Relations and Diplomacy at si Representative Arenas para sa Foreign Affairs at marami pang iba. Nahalal din bilang chairperson ng House Committee on Higher and Technical Education si Tingog Party List Representative Jude Asidre. Malugod niyang tinanggap ang responsibilidad at iginiit na gagampanan niyang maigi ang ipinagkaloob sa kanyang tungkulin, hindi lang para sa ikagaganda ng sektor ng edukasyon, kundi ang pagiging akma sa hamon ng makabagong panahon. Binigyang diin niya rin ang magiging ambag ng kanyang karanasan bilang Commissioner ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM-2. Samantala, iginiit rin ni Representative Asidre na isa sa nilulook forward niya ngayong chairperson na siya ng komite ay ang pakikipagtulungan sa CHED at TESDA para makabuo ng sistemang makakapagpaigting pa sa sektor ng edukasyon. Sa kabuuan, marami pang mga bagong opisyal at chairman ang inihalal para pamunuan ang mga komite tulad ng sektor ng kalikasan, enerhiya, kalusugan at marami pang iba. Inaasahang magdudulot ang mga pagbabagong ito sa mas mahusay na pamamahala at aksyon sa mga isyong kinakaharap ng bansa, pati na rin sa pagpapabilis ng mga proseso ng batas sa Kamara. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News.